It's now a call that there will be a caravan for signature campaign to subject Marcos Jr. to impeachment sa Congress, at mayroon yatang 2 congressman na nag-volunteer, hindi ko mo naman babanggitin. Ulitin ko, there is now a group na nagsasagawa ng nationwide caravan for signature campaign by the Filipino people to not only subject the President and his cabinet, the Senate and Congress and the Vice President to the hair follicle public and transparent scientific drug testing immediately, but rather also to call on Congress for the initiation of impeachment trial, impeachment complaint and trial against the President to remove him from office for betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Thank you for this information. The caravan will start on Wednesday. This is a nationwide impeachment call against Marcos Jr. Puntahan natin itong ulat talakayan sapagkat nagsasalita na 152 retired generals, colonel, and mga officers ng Philippine Military Academy. At sila po ay nagsasabi, including ang mga reservists na ROTC, na hindi lamang lumulubha ang kabuhayan at kagutuman sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Marcos Jr., lumalaganap at lumalala ang korupsyon. Tunghayan natin ito. Kalikasan na nag-fact check kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang sabihin ito sa kanyang 2024 State of the Nation Address na nasa 5,500 ang flood control projects na natapos ng kanyang administrasyon. Pero ilang araw lang matapos magyabang, katakot-takot na mga pagbaha ang humagupit sa Metro Manila at mga karatig lugar dahil sa mga pagulan dulot ng bagyong Karina na pinalakas ng habagat. Kaya ang pinagmalaki ni Marcos Jr. na libu-libong flood control projects, walang resulta. Talagang hindi maganda ang flooding dito, ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Navotas, like in Malabon, like these are all these places that mababa talaga sa dagat dyan, kahit lagi na pambaha. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Dahil dyan, isang manifesto ang umiikot ngayon sa internet na pirmado ng mga retiradong general mula sa Philippine Military Academy laban sa palpak na flood control program si Marcos Jr. Nakausap namin ang isa sa mga pumirma sa manifesto. Ayon kay retired Police General Alex Monteagudo, may pananagutan ng gobyernong Marcos sa matinding pagbaha kamakailan. We hold the government accountable and somebody has to answer for what happened. Kasi ang nangyari sa flood control projects, di ba, in-announce ng presidente na 5,500 projects and then bumaha. Sana yon. Batay sa impormasyon na nakarating kay Monteagudo, talamak raw talaga ang korupsyon sa flood control projects. Halos lahat raw ng kagayang proyekto ay substandard. Kaya patuloy na binabaha ang malaking bahagi ng bansa tuwing matindi ang mga pag-ulan. Ang DPWH nauna nang inamin na walang master plan ang flood control project ni Marcos Jr. Bakal daw ang pinakamalakas nakawin kasi hindi nakikita. Tapos pag bumaha the following year, nawasak, wala na. Wala nang ma-audit. Kinundi na rin ng mga pumirma sa manifesto ang nepotism at favoritism o palakasan system sa paggawa ng mga proyekto ng gobyerno. Kailan may transparency? Diba, nag-declare sila ng 5,500 projects. Dapat ilabas yun. Sino-sino ba yun? Saan bang lugar nilagay ito? These are things na hindi alam ng tao at niloloko tayo. So, kailan pa tayo magsasalita? Pinaiimbisigahan naman ng retired generals at pinasasagot kung sino ang nagkulang sa flood control projects. Gusto rin nilang maisiwalat ang buong detalye ng lahat ng flood control projects sa administrasyon. Kung magkano at ang resulta kung nagawa na ba ang mga ito. Pinapoproteksyonan rin ng mga former PA mayor ang mga whistleblower na lilitaw na magsisiwalat sa totoong estado ng mga nabanggit na proyekto. Saad naman ng mga pumirma sa manifesto na hindi sila mananahimik, hindi papipigil at hindi tatanggapin ang tahasang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Magsalita tayo. Maraming mga tao na nakausap din ako, unfortunately, ay natatakot magsalita. Pero isipin na lang natin, gagawin natin to para sa ating mga anak, hindi na para sa atin. Magsalita tayo dahil kung hindi tayo magsasalita, kawawa naman yung susunod na mga henerasyon. Samantala, kinumpirma naman sa isang panayam sa SMNA News ni Vice President Sara Duterte ang irregularidad sa paggamit sa pondo ng Marcos Jr. government. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign siya sa gabinete bilang Education Secretary.
So tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. In fact, kung titingnan ninyo yung budget ng 2024, ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments no, kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Bukod sa isyu ng korupsyon sa flood control, nauugnay rin ngayon si Marcos Jr. sa isyu ng paggamit ng iligal na droga. Bagay na batid raw ng taong bayan, lalo na't viral sa social media ang tinawag ni VP Sara na cocaine video. Suportado naman ni VP Sara ang manifesto ng retired generals. Pero may mga dagdag siyang laban na dapat raw ding tutukan. At hindi lang yan, kung pwede dagdagan natin. Fight against terrorism, fight against criminality, fight against illegal drugs. Malinaw at makahulugan po ang naging pahayag ngayon ng ating Vice Presidente, incongruence doon sa inilabas ng 160 na pala ngayon plus retired generals, colonels and senior officers, PMA alumni graduates and mga PMAers and mga ROTC and reservist officers nagsama-sama na po dito. Attorney Busantog, Ma'am Lorraine, sabi ni Inday Sara Duterte, ang Vice Presidente, tama yun. Fight against corruption, fights against terrorism, criminality, and illegal drugs. Your reaction to this, Attorney Busantog, that the generals and retired officers are speaking up, and they are not just speaking up, they are fighting and launching a war against corruption that have become now a national menace, isang malubhang sakit na siyang manifestasyon ng malubhang sakit din sa pamumuno ng Marcos Jr. government. Attorney Busantog and Ma'am Lorraine. I see shifting in our political atmosphere and the environment in the country. And in the midst of silence from the mainstream media, and the silence coming from the leadership of the Senate, the leadership from Congress, traditional critics like the church, no? Oh, yung barkada natin na si PNP, NDF, no? Yung alliance nila with the US, no? Mga besties natin, tahimik tahimik sila. Mga tuta na sila ni Marcos. Mga komunista, naging tuta na kayo ni Marcos. Hindi lang Marcos. Pati na Amerika. US, Marcos tuta, yan ang CPP-NP, NDF. But we are seeing now, coming from non-traditional voices ang criticism, requiring accountability and transparency from the government. And we are quite happy that the Vice President of the country has not abandoned the people, has not abandoned the retired military generals, no? Has not abandoned the indigenous peoples and the urban poor. Na ang urban poor naman ang unang-unang nasasaktan dyan sa mga tinatawag nating floods sa Metro Manila. At ang pinag-uusapan natin dito is not just about 1 billion or 2 billion or 50 billion. It's half a billion, no? For MMDA alone, in looking for it with all the magnitude of the funds, abot tayo ng 1.3 trillion pesos para lang sa flood control ng Metro Manila. Imagine that kind of amount na hinihingan natin ng transparency and accountability. Saan ba napunta ang mga yan? Because that funding just came from last year. Imagine that. At tawa kaya kami masaya at may mga statements coming from our retired generals na hindi pa rin nakakalimutan ang kanilang constitutional duty to protect the Filipino people. Ma'am Lorraine, would you like to react to this lumalaganap na sentimento ngayon? At hindi po ito pambihira lang. Subalit may portion doon that they are now launching the war against corruption. Very strongly worded ang pahayag na ito. This is what makes me proud about being Filipino. You know, this is where I believe what PRRD said, no, about this sitting president and his cohorts around him. Hindi ninyo kilala ang Pilipino. No, so all this time that I was watching this freak show, also known as the Marcos administration, I was thinking, did they really actually think they could get away with this much pagnanakaw and incompetence and the Filipino people will take it? Hindi talaga nila kilala ang Pilipino. So now we're seeing it. Tumatayo na ang mga leaders natin. These are the men and women who have given their lives to our country. So parang natural lang sa kanila, mga sundalo, natural sa kanila na ilagay ang interes ng taong bayan dito sa mga nangyayaring itong katiwalian at they have declared war against corruption, which is
so comforting kasi ginagahasa na ang Pilipino, and who will defend us, no? I also like the statement of the Vice President that she came out with recently when she said, okay, now I will teach you how to command. In other words, she's saying, okay, I see that you can't do it, I will do it. Why don't you do it this way? There's a flood control project, there's a like this, diba? So, like we saw how this inutil na president na ito, during the Karina typhoon, no, he was saying he was weighing the capacity of a helicopter, yung magkano daw yung weight na kaya niya bago siya mag-airlift, no, ng pagkain. Hindi na lang niya sinabi i-deploy natin ang AFP. Nakita natin walang kakayanan ito, kinder ito, nursery, wala siyang alam. So I like what Attorney Bosantog said, ang nahihirapan kapag ka-flood control ang pinag-uusapan natin ay ang mahihirap. Hindi lang yon, hindi lang yung flood control, kundi lahat pag ang gobyerno ay hindi nagtrabaho. I was at the PGH yesterday. I really almost cried kasi ang layo ng PGH ngayon. Punong-puno yung kanilang emergency room ng mga nagsi-seizure na hindi naaalagaan, no? In the meantime, itong mga buwaya sa Kongreso, sa Senado, sa Malacanang, sige palaki ng mga tiyan ninyo.